Magandang araw, ito ang buhay na may Diyos. Mga kapatid, maraming tao ang nalilito pagdating sa pagbibigay sa loob ng simbahan. May nagsasabi kailangan 10%. May nagsasabi kapag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain. Pero ang tanong natin ngayon, ano ba talaga ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita? At ito'y mababasa natin sa 2 Corinto 9 verse 7. Ang nakasaad nga dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Mga kapatid, pansinin natin, walang sinabing porsyento, walang sinabing pilitan, at wala rin sinabing takutan. Ang sinabi, pasya ng puso, hindi napipilitan, masaya. Ibig sabihin, ang tunay na pagbibigay ay hindi kinukontrol ng tao, kundi ng relasyon natin sa Diyos. Ngayon, may mga gumagamit sa aklat ni Malakayas 3 verse 10 para sabihin, dalhin ninyo ang buong ikapo. Oo, totoo iyon. Pero para iyon sa Israel noon, sa ilalim ng Old Testament, na may sistema ng templo at mga Levita. Pero tayo ngayon ay nasa bagong tipan, kung saan ang Diyos ay hindi tumitingin sa porsyento, kundi sa puso. Mga kapatid, pakinggan nyo ito. Pwede kang magbigay ng 10% pero mali ang puso. Pwede kang magbigay ng mas maliit pero tama ang puso. Alin ang mas mahalaga sa Diyos? Hindi ang laki ng halaga, kundi ang lalim ng pag-ibig. Ang pagbibigay ay hindi bayad sa pagpapala at hindi rin ito investment para yumaman. Hindi ito entrance fee sa langit. Ang pagbibigay ay bunga ng pasasalamat, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Kaya kung ikaw ay nagbibigay dahil sa takot, hindi iyon kalayaan. Kung nagbibigay ka dahil napipilitan ka, hindi iyon pagsamba. Pero kung nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos at ang kapwa, iyan ang tunay na handog. Mga kapatid, tandaan natin, hindi kailangan ng Diyos ang pera natin, pero ginagamit ang pagbibigay para baguhin ang puso natin. Sa huli, ito ang hamon. Magbigay ka hindi dahil kailangan mo, kundi dahil gusto mo. Hindi dahil sa sinabi ng tao, kundi dahil kinakausap ka ng Diyos. At gawin mo ito hindi sa porsyento, kundi sa puso. Amen. Mga kapatid, bago pala ako magtapos, gusto ko lang ninawin yung tungkol sa Old Testament, yung tungkol sa ikapo na 10% sa Israel noon. Dahil maraming hindi alam na hindi pera lang ang ikapo or tithes sa Old Testament. Kadalasan, mga produkto o ani, hindi cash. At ito nga ang mga ani mula sa lupa. Ito ang mga pangunahing ikapo. Ibig sabihin, 10% ng harvest ang ibinibigay nila, hindi sweldo o pera. At mababasa natin ito sa Levitico 27 verse 30. At ito nga ang nakasaad. Lahat ng ikasampung bahagi maging binhi o bunga ng pananim ay nakalaan kay Yahweh. At ayon naman nga dito sa ibang salin, ang lahat ng ikapo ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa mga bunga ng punong kahoy, ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Ang talatang ito ay nasa Old Testament, kung saan may sistema ng templo. May mga Levites na sinusuportahan. Agricultural ang buhay ng mga tao. Kaya ang ikapo dito ay bahagi ng batas ng Israel. May specific na paggamit. Templo, Levites, at mahihirap. Ang verse na ito ay nagpapakita na seryoso ang Diyos sa pagbibigay noon. Pero nakapaloob sa isang lumang sistema or Old Covenant, kaya kailangan itong intindihin kasama ng buong Biblia, lalo na ang New Testament. Ang mensahe ng Levitico 27 verse 30, ang pagbibigay ay may layunin, may kabanalan at hindi basta-basta. Pero sa panahon ngayon, ang prinsipyo nito ay dinadala sa mas malalim na level. Hindi lang bahagi ng ani ang ibinibigay, kundi ang puso mismo. At ulitin ko mga kapatid, tayo ay nasa bagong tipan. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa porsyento, kundi sa puso. Ang pagbibigay ay bunga ng pasasalamat, pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos.